Magkano ang kinita ng ipon mo sa bangko ngayong taon? 5 piso? 100? O baka hindi mo na nga napansin kasi sobrang liit. Tinignan mo yung balance mo, wala kang nakitang pagbabago at inisip mong normal lang yun. Yun na yung problema. Kasi yun ang tinatawag nating aircon tax. Hindi mo alam pero tuwing natutulog ka, binabayaran mo yung renta ng bangko sa mall, ang kuryente ng malalaking building nila, at ang sweldo ng guard na nakatayo sa pintuan. Paano? Sa pamamagitan ng sobrang babang interest na binibigay nila sa'yo. Ikaw ang nagfa-fund ng lahat ng yan. Taon-taon at halos wala kang makuhang balik. Yung kaibigan mo nagdi-digital bank, yung 100,000 niya kumita ng 2,600 hanggang 4,000 pesos sa isang taon. Ang sayo sa traditional bank, 50 pesos. Parehong pera, parehong taon, iba lang ang sistema. Habang natutulog ka, natatalo ka ng inflation, taon-taon, dahan-dahan. Sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko kung paano gumagana ang digital banks, bakit mas mataas ang interest nila, at kung alin ang pinakaswak para sa'yo. Bumalik tayo sa 50 pesos. Kung may 100,000 ka sa traditional bank na 0.06% interest, yan ang kikitain mo sa isang buong taon. Pagkatapos pa ng 20% withholding tax. Hindi pa yan kasya sa isang fast food meal, di ba? Binigyan ka ng bangko ng barya para gamitin ang pera mo ng isang taon at tinanggap mo ng maluwag sa puso. Pero ang mas malaking problema, hindi lang yung 50 pesos. Ang totoong kalaban mo dito ay inflation. Kasi ang mga presyo ng bilihin tumataas ng 4% to 5% every year. Pero yung pera mo sa bangko halos walang kinikita. Tahimik kang natatalo. Hindi mo siya ramdam agad kasi pareho pa rin yung number sa account mo eh. 100,000 pesos pa rin. Pero after 5 years, iba na yung kayang bilhin ng 100,000 na yan. Dati kaya nitong punuin ang cart mo ng groceries, bigas, ulam, toiletries, essentials for 10 months. Pero paglipas ng panahon, same amount, mas konti na ang laman. Hindi nababawasan ang numero sa screen pero nababawasan ang lakas ng pera mo. At yan ang delikado. Minsan akala natin safe ang pera natin kasi nandiyan lang siya sa bank account. Pero kung hindi ito lumalago, unti-unti siyang kinakain ng inflation. Pero bakit nga ba kayang magbigay ng digital banks ng mas mataas? Simple lang, walang bayad na renta sa mall, walang malalaking building na puno ng staff sa bawat sulok ng Pilipinas, at yung perang natitipid nila sa operations, kaya nilang ibalik sa depositor through higher interest. Hindi siya magic, hindi rin siya charity. Mas lean lang ang business model nila, kaya mas malaki ang kaya nilang ibigay sa pera mo. Ngayon, ang normal na tanong dyan, safe ba yan? Baka scam. Valid yan. Dapat talaga nag-iingat tayo pagdating sa pera. Pero yung mga legit na digital banks sa Pilipinas ay regulated ng BSP. At ang deposits mo ay insured ng PDIC up to 1 million pesos per depositor per bank. Effective March 15, 2025, tinaas na ng PDIC ang maximum deposit insurance coverage from 500,000 pesos to 1 million pesos. Kaya hindi mo na kailangan mamili between safe pero halos walang tubo o mataas ang interest pero nakakatakot. With the right digital bank, pwedeng mas convenient, mas mataas ang interest at protected pa rin ang pera mo. At kung pinaghirapan mo yung pera mo, dapat lang na ilagay mo siya sa lugar na hindi lang siya nakatago, kumikilos din siya para sa'yo. Ngayong alam mo na yung problema, pag-usapan naman natin kung paano mo talaga mapapagana ang pera mo gamit ang digital banks. Pero linawin natin, hindi ibig sabihin nito na basta mag-download ka na lang ng kahit anong app, maglagay ng pera, tapos na. Ang tamang digital bank para sa'yo depende sa lifestyle mo, sa habits mo, at sa kung gaano ka hands-on sa pera mo.
Kung ikaw yung tipo na okay lang gumawa ng extra steps para tumaas ang interest, pwedeng bagay sa'yo ang Maya. May system sila na parang missions. Magbayad ka ng bills, gamitin ng card, mag-spend sa app, tapos kapag na-hit mo yung requirements, pwedeng tumaas ang interest rate mo through boosted rates. Hindi siya totally passive, may kailangan kang gawin. Pero kung ginagawa mo na rin naman yung mga gastos na yan, bakit hindi mo na lang i-route sa bank na nagbibigay ng reward pabalik sa'yo? Kung ayaw mo naman ng mga missions, ayaw mo ng conditions at gusto mo lang ng simple na interest rate na hindi mo na kailangang bantayan, pwedeng mas bagay sa'yo ang GoTime. Flat rate, straightforward, madaling intindihin. May physical card pa na pwede mo makuha sa kiosk nila. Wala masyadong drama. Lagay mo yung pera mo, hayaan mong kumita. At kung ikaw naman yung tipong gustong nakikita agad na gumagalaw ang pera mo, tingnan mo yung C-Bank o kilala na ngayon as Maribank at Uno. Ang maganda sa kanila, may daily interest credit. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maghintay ng katapusan ng buwan para makita kung may kinita ba yung pera mo. Araw-araw, may maliit na dagdag na pumapasok. Maliit sa simula, oo. Pero psychologically, malakas yan. Kasi kapag nakita mo na may tubo araw-araw, mas na-encourage kang mag-ipon. Mas nararamdaman mo na buhay ang pera mo. Hindi lang siya nakatambay. May ginagawa siya. Pero ito yung mas importanteng tip. Huwag mong ilagay lahat ang pera mo sa isang digital bank. Hindi dahil delikado agad, kundi mas smart ang may sistema. Pwede kang gumamit ng 2 o 3 digital banks para sa iba't ibang purpose. Example, isang account para sa emergency fund. Hindi mo gagalawin unless totoong kailangan. Isang account ulit para sa goals mo, travel, tuition, down payment, business fund, kahit ano. Tapos, isa pa para sa daily spendings, bills at transfers. Kapag hiwa-hiwalay ang pera mo, mas malinaw ang direksyon. Mas madali mong makita kung alin ang panggastos, alin ang pang-ipon, at alin ang bawal galawin. Kasi minsan ang problema hindi naman kulang sa income. Magulo lang ang sistema. Ngayon, dito papasok ang power ng compounding. Simple lang ang idea. Kapag kumikita ng interest ang pera mo, tapos yung interest na yon, kumikita rin ng panibagong interest, doon nagsisimulang bumilis ang paglago. Parang maliit na snowball na habang tumatagal, palaki na ng palaki. Halimbawa, kung may 100,000 ka nang kumikita ng 4% per year at hindi mo gagalawin for 5 years, hindi lang siya mananatiling 100,000 pesos. Lalago yan to more or less 120,000 pesos depende sa computation at crediting. Wala kang extra shift, wala kang sideline, wala kang binentang produkto. Hinayaan mo lang gumana ang sistema. At yan ang point ng digital banks. Hindi lang to tungkol sa saan may mataas na interest. Ang totoong goal dito is to build the habit na ang pera mo hindi lang natutulog. Nagtatrabaho kahit tahimik. Pero syempre, bago ka magtiwala sa kahit anong app, kailangan pag-usapan ng security. Kasi dito kadalasan nagsisimula ang takot ng marami. Valid yan, pera mo yan eh. Dapat lang mag-ingat ka. Pero may basic rules na hindi pwedeng baliin. Una, huwag mo ibibigay ang OTP mo kahit kanino. Kahit sabihin nilang taga-bangko sila. Kahit mukhang legit. Kahit may pangalan mo pa. Ang OTP ay parang susi sa vault mo. Kapag binigay mo yan, ikaw mismo yung nagbubukas ng pinto para sa iba. Pangalawa, i-enable mo ang biometrics sa app. Face ID, fingerprint, kahit anong available. Mas mabuti na yung may extra layer of protection kaysa password lang. At kung may malaki ka ng ipon, pwede mong gawin yung 2-phone strategy. Isang phone ang pang-banking at investment na nasa bahay lang, tapos ibang phone yung dala mo sa labas para sa everyday use. Para kung mawala man yung phone mo, hindi kasama doon yung buong financial life mo. So, paano ka magsisimula? Easy lang. Download the app, mag-open ng account gamit ang valid ID at phone number. Usually, ilang minuto lang yan. Mas mabilis pang di hamak kaysa pumila sa branch, maghanap ng parking, mag-fill out ng form, at mag-intay na matawag ng teller. Ang maganda dito, hindi mo kailangan maging financial expert para makapagsimula. Kailangan mo lang pumili ng legit na digital bank
intindihin ang basic security, at ilagay ang pera mo sa account na mas may pakinabang. Kasi ang pinakamalaking kalaban ng ipon mo, hindi lang inflation, hindi lang fees, hindi lang mababang interes. Minsan, ang pinakamalaking kalaban ay yung habit na hinahayaan nating matulog ang pera sa lumang sistema. Kahit pa may mas magandang option na sa harap natin. Hindi kailangan perfect agad, pero kailangan natin magsimula. This is not just about high interest. This is about being more intentional sa perang pinaghirapan mo. Kasi kung may option ka na mas convenient, mas mataas ang potential na kitaan, at regulated pa rin, bakit mo hayaang matulog ang pera mo sa account na halos walang binabalik sa'yo? Hindi mo naman kailangang ilipat lahat agad. Magsimula ka sa isang legit digital bank. Small amount muna. Subukan mo. Tingnan mo kung paano gumagana. Ang goal dito, hindi protection. Ang goal ay gumalaw ka away from the old habit na basta lang iniiwan ng pera sa account na halos walang growth. Kasi once matutunan mong pagtrabahuhin ng savings mo, doon papasok ang mas malaking question. Saan mo naman to dapat ilagay next? And this is where many people make expensive mistakes. Kasi hindi lahat ng mukhang safe investment, safe talaga. May mga investment na akala mo protection sa future mo. Pero kung mali yung timing, mali ang fees, mali ang terms, o hindi mo talaga naiintindihan, pwede nitong kainin ang pera mo instead na palaguin. Kaya bago ka mag-invest dahil lang sikat, recommended ng kaibigan, o mukhang low risk, panoorin mo muna yung video na to. Maraming salamat sa panonood. Peace out.